Dapat daw captured sa recording yung permission to record. Ayan. So I have your permission to record our class discussion. Do I have your permission? Can I get a yes? Can I have a yes? Yes po. Okay. So i-share ko rin yung video kasi yung iba hindi na bubuksan yung video sa Teams, yung iba pa rin, unverified pa rin. Magamit pa rin ng iba account. So share ko yung link of our class discussion last Friday. Okay, and then we'll just continue our discussion. Katatapos ko lang ng math discussion. Or continue our discussion. I think natapos tayo sa exchange rate, no? Okay. So, ni-resend ko siya. So, last Friday, diniscuss natin yung currency ng Philippine peso up until exchange rate. So, diniscuss din natin yung US currency, which is the dollars. As I've mentioned, importante na alam natin yung currency nila kasi that's the yun yung ginagamit sa international trades, no? Sinong may idea about forex or foreign exchange trades? Sino nagaganon? Sinong parents ang nagaganon or kakilala? Yan, para kang maglalagay ka ng pera, online yan actually, no? Lalagay ka ng pera dun sa app na yan. So, parang mag-i-invest ka. You use your GCash or your bank account. Tapos, i-invest mo yan. Tapos, depende sa market. No? Depende sa market kung mag-rise or fall. May uptrend and downtrends. Tapos, meron siyang graph na gaganon-ganon siya. So, kung magpo-fall yon, mas magandang bumili ka ng share o bumili ka ng kasi mura pa. Kasi mababa na ngayon yung yung mga points, parang gano'n. Kung tataas naman yon, mas maganda ibenta mo naman na yung share mo, parang gano'n, no? So that's ang kalakaran doon. Ang currency na ginagamit, dollars, no? So, sa international trades, dollars ang ginagamit. Okay? So, yan, na-discuss na natin about bartering. It's an old way of buying and buying products and paying services, no? We have learned that the Philippine peso is being regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. And we recall these bills, the Philippine coins na ngayon ay puro silver na yung itsura niya, tapos wala ng tao, no? Ay, may tao pa ba? Yan, parang magkakamukha na sila lahat. Puro logo na lang.
And then we discussed about the US currency. Si Franklin pala guys is not a president na. So sa Philippine bill, sa US dollars, sa banknotes nila, dalawa yung hindi president yan. Si Benjamin Franklin and si Hamilton. The rest, president yan ng USA. Okay, we learned about the word E pluribus unum, which means what? Ano nga yan? E pluribus unum? Out of many one. Out of many one. That's a non-popular or non-official but popular motto or quote ng USA. Kasi they are divided by states but they are one. Napag-aralan na rin natin how to convert these subdivided coins na and make it in dollars na in one currency. So dito tayo nagtapos na. So let me reiterate that there are two types of currency, na domestic and foreign currency. So when we say about when we talk about domestic, what we mean is kung saan ka narong bansa, that's your domestic currency. Kapag wala ka dun sa bansang yon, foreign na yung currency nila, na? So it doesn't matter kung ano yung nationality mo, pero kung saan ka naroon. And there are two types naman of currency in terms of exchange rates naman with respect to exchange rate. So that means that those are floating and fixed or pegged. So pag floating, it depends on the rise and fall of the economy of that country. Hindi siya nakadepende sa ibang country. That's otherwise peg. Kapag nakadepende siya sa ibang country, nakafix siya doon sa economy ng other country or sa currency ng ibang country, is peg. Just like your Hong Kong dollars. That's pegged to US dollar. Alright, and then I want to reiterate then yung buy rate and sell rate. So yung sell rate and yung buy rate. So alam ko discuss ko siya noong Friday, pero on the point of view of tayo, no? Like for example, you don't work as a money exchanger. Kung hindi yun yung business mo, magkaiba kayo ng point of view. So kung ikaw ay hindi sa money exchanger, so you sell your currency, your money to the exchange rate. On the point of view of the exchange rate person or businessman, buy rate niya yan, no? That's their buying rate. So magkaiba yung point of view. So para kumita si money exchanger, ang selling rate niya ay mataas kasi nagbebenta siya ng kunwari dollars, no? So mataas ang sell rate niya. At mababa naman yung buy rate niya. Gusto niyang bumili ng currency, mababa yung kanyang buy rate. Hindi pwedeng equal kasi hindi siya kikita doon, no? Kunwari, ang selling rate niya ay sa $1 equal siya kay 58 pesos. Pero pag binili niya na, mas mababa na, no?
Ang isang US dollar nasa 50 pesos na lang para kumita siya. Diba? Okay? Kuha ba yan? Gets? Kuhang-kuha. So this is the point of view of someone in a money exchange business. Sino na nakakita ng money exchange business dito? Money exchanger. Napapansin niyo ba yung mga money exchanger sa labas? Meron ba yan sa ano? Pag naglakad kayo ng Teresa, meron ba kayo napansin? Like, ano yung mga usual na money exchanger? Anyone? Ano yung mga usual? Wala. Ano mga pangalan ng mga money exchanger? Any idea? Wala. JD. Palawan po ba, sir? Palawan, meron din sila, no? Palawan. Palawan, Palawan phone shop. No? Alam ko meron silang money exchange na business. Bukod sa pagpapadala, meron silang money exchanges. Ano pa? Joy. Sir, pwede po ba yung Cebuana? Cebuana, meron din yun, no? Usually, pag may nakita kayo sa mga malls, ang pinaka-common ay Western Union, no? Western Union, ganun. Ano ba ba? Ano ba yung kulay yellow? Parang Western Union nga eh. Eman. Yung BDO po, sir, sa may Teresa. Yung mga bank din, nag-offer din ng ganun na exchange, money exchange. Yung iba naman, mga local names lang. Okay? So, in their point of view, dapat ganito, no? Ang selling rate nila ay mas mataas kaysa sa buying rate nila. Bibili sila ng kunwari dollars, mas mababa. Tapos ibebenta nila ng mahal para kumita sila. Hindi pwedeng parehas, no? Hindi pwedeng equal. Hindi pwedeng baliktad. Bibili ka ng mas mahal tapos ibebenta mo ng palugi, mura, no? So, hindi sila kikita kapag. In our point of view, baliktad, no? Ang selling rate natin is when we sell our property, our dollars or our currency, no? So, palugi tayo doon kasi we are kung tayo ang customer or ang client, palugi tayo kasi we buy currency because we need them. We sell currency or money because we don't need them and we need our money, no? So palugi tayo. Right? So baliktad in a point of view of us, point of view of customer. Baliktad. So mababa ang selling rate natin and then mataas ang buying rate natin. Magbabay tayo sa kanila. So that's our buying rate. Ayan. Now let's move down to exchange, doing the exchange rate. So when we do the exchange rate, tandaan nyo meron tayong currency code, the 3-letter code na makikita natin sa exchange rate, no?
sa exchange rate table. And this is how you compute for the exchange rate. Ito yung pinaka-formula. Para kang nagko-convert ng sa science, di ba? Tinuro sa inyo ng grade 7 how to convert centimeter into inches or English into metric. English measurement into metric measurement. Standard measurement. Okay? Ganun din ang pag-convert ng currency. Pero dito, syempre, lalagyan natin ang given natin, dito natin ilalagay sa left-hand side, i-multiply natin dun sa conversion factor. Ang nasa taas ay yung required na currency. Ang nasa denominator, yung given na currency equivalent to the required currency. Para ma-cancel out natin yung currency sa given tsaka sa denominator sa conversion factor. Para ang lalabas ay required currency. So, ang magiging itsura niyan, so let's say for example, 100 peso. So, ito yung given mo. I-convert into US dollars. So, ang pag-solve, nandito si given, 100 peso. Ang multiplier natin ay yung conversion rate na makikita sa table. So, dapat ang peso mo nandito. Tapos, ang US dollar mo nandito para ma-cancel out yan. Numerator sa denominator, no? Yung currency. So, tapos yung nandito yung conversion rate na makikita sa table. So, for example lang so $1 you have 58 peso. Ayan. So, since ang natirang unit or currency is US dollar, ang sagot mo is in US dollars. Tapos, etong 100 na to at yung 58, i-divide nyo kasi nasa denominator yung 58, nasa numerator yung 100. Or, ita-times mo muna dito, whatever is in here sa numerator. Since 1 lang naman yan, so hindi na yan magmamatter. 100 pa rin naman ang lalabas. Pero kung may ibang conversion dito, let's say, for example, iba yung nasa table, i-multiply nyo muna, i-divide after. So, ngayon, you use your calculator, 100 divided by 58, yun yung lalabas in dollars. No? So, 100 divided, pwede times 1 pa kayo kung gusto nyo lang. No? Then, divided it to 58. And your answer is, kung fraction yan, pipindutin nyo lang yung SD, no? And then 1.72724. 3 decimal places para 724. Para malapit-lapit yung sagot na. In dollars, no? So therefore, yung 100 peso nyo, ang halaga lang nyo in dollars ay wala pang $2, no? 1.724 US dollars. Okay, kuha. That's how you solve. Now, for example, 50 US dollars. And I want to convert it into peso. So, how many peso? PH. So, how many peso are there in $50? So, again, yung given ito. So, dito si given. And then, yung conversion factor natin, makukuha natin yan sa table. Now, we'll discuss it later. No? Para mabilis lang ako dito. Ito lang yung parang overview lang natin. So, ang US dollar ko nasa baba. No? Para ma-cancel out niya. No? And, ang Philippine peso ko nasa taas kasi dapat nandun. Yun yung matitira eh. Okay? So, ano ulit ang conversion? So, every $1 merong 58 peso. Ito yung conversion rate. And then, since nandito si numerator at ito si numerator, multiply na natin to. Hindi natin i-divide. And kung may number pa dito aside from 1, di-divide natin. Pero since 1 lang yan, no need to divide. So, 58 times 50. So, 58 times 50. And the answer is 2,900. 2,900
peso. Okay, that means every 50 peso, sorry, if 50 US dollars, equivalent yun sa 2,900 pesos. Basically, that's how you convert your money. No? So let's do it on the other example. So ito, meron akong table dito dated September 20 this year. So last month lang to. And mind you, you can the table, no, you can download anywhere, no, yung mga valid or valid na sites, no. So ito is downloaded from x-rates.com. So ito yung example ng exchange rate tables. So yung first column is the country, second is the currency with the country name, no? And then the code, ito yung tinatawag natin na currency code, yung 3-letter code, and the conversion factor. In this case, ang table natin is conversion factor to peso. Okay? Conversion factor to peso. So ito yung mga conversion factor. So ibig sabihin na ito, guys, itong 0.026095, dapat buo para mas malapit-lapit yung sagot. Kasi kapag tinanggal niya ng 3 decimal places sa dulo, medyo lalayo na yan, lalo na't napakalaki ng value niyan. Kunwari compared to peso. So medyo malaking bawas yon kapag tinanggal niyo yung, kunwari, round off nyo, ni-round up nyo. So iba na yung lalabas. Okay? So itong conversion factor, equivalent to sa 1 peso. So in every 1 peso, ito yung halaga ng Australian dollar, AUD. No? So ang lalabas, ang conversion factor niyan, no, which will be here. So 1 peso here, tapos nandito si 0.02 ulit. 0.026,095. Nandito si AUD. Ito yung inyong conversion factor na i-multiply kay given. Kunwari, ang given mo is 50 pesos. Okay? So, makakancel si peso. Ang matitirang unit ay Australian dollar, AUD. And anong gagawin dito sa mga numbers? I-multiply, i-divide. I-add o isa-subtract. Multiply po. Ezekiel. Sarinig po. Yes. I-multiply po kasi yung sa numerator po siya lang po. Okay, pareha silang nasa numerator, kaya i-multiply. Anong lumabas? Use your calculator. Sinong naka-open ng calculator? Maliit ba o malaki? Maliit, no? Kasi dapat mas maliit dito kasi ang conversion ng Australian dollars is wala pang 30 cents. Wala pang 3 cents, no? So, i-multiply natin si 50 kay 0.026095 is equal to 1.305. 1.305 Australian dollar. Okay, that's how you convert.
So, yun yung use ng ating conversion factor. Now, kung hindi naman sa peso i-convert, kunwari, from Bahraini dinar to Australian dollar, itong dalawa yung conversion factor natin. No? Itong dalawa. Kunwari, I have mas malaki yung dinar sa sa conversion factor na sa table, mas malaki yung value ni dinar kaysa kay Australian dollar kasi mas maliit yung conversion factor niya doon. So let's say I have 10 BHT. That's Bahraini dinar. Okay? Iko-convert natin into Australian dollar. So, magkano siya in Australian dollar? So, how do you solve? So, this is the given here. Then, multiply it with the conversion factor. So, anong gagawin ko sa conversion factor? Nasaan dapat si BHD? Nandito ba sa taas? Tapos, nandito si AUD, Australian dollar. Eranyo. Nasa baba po yung BHD, sir. Okay. Nasa baba kasi ika-cancel natin yun eh. BH. Tapos nandito si Australian dollar. Cancel. Now, ano yung conversion factor? Titingin kayo sa table. So, ang Australian dollar nyo ay 0.026095. Tapos, ang Bahraini dinar nyo ay 0.006472. Yun yung ilalagay nyo sa calculator. Hindi nyo na kailangan dito mag-peso, no? Yung iba, gagamitin from peso to dinar, from peso to Australian dollar, from Australian dollar to dinar. Parang ganon. So, dito hindi na. Diretso ng conversion factor. Okay? Anong gagawin sa 10 tsaka dito? Sa 0.026095. Joy. I-multiply po. Okay. Pagkatapos, anong gagawin sa product? Joseph. I-divide po dun sa may denominator. Okay, very good. So, diretso na natin, no? So, that's 10. 10, pwede din namang divide muna and then multiply, pwede din namang multiply and divide. Parehas lang naman. So, 10 times 0.026095 and then divide by 0.006472. Equals, so our answer is 40.320. 40.320. Anong unit ko? Anong currency? Pag walang currency, mali ah. Anong currency ko? Peso? Peso ba? O BHT or Australian dollar? Kian? BHD, Kian? Kian? Wala, si Kian nagtaas ng kamay nun. Sander, anong currency? Australian dollars po, sir. Australian dollars. So, yan yung final answer, ha? So, that's how you convert your money or your currency. So, kunwari, may nagbigay sa akin ng
dito akong galing, galing Saudi. Saan ba yung Saudi? Saudi Arabian Riyal, SAR. Nagbigay siya ng 90 SAR. Saudi Arabian Riyal. Saudi Arabian Riyal. Magkano ito sa Philippine Peso? Yeah. Try to solve tapos sabihin sa akin kung ano yung sagot. Raise your hand. Using the table, Using the table sa examples. Wala pa? Crizos. Ano yung answer? Absent. Dev. Absent din. Daming absent ngayon Felix. Absent din. Angela. Absent din si Angela. Sir, nagsasolve pa po. Sorry po. Althea. Absent din. Divine Grace. Absent din. Jorens. Absent din si Jorens. Nate, anong sagot mo? 1,397 pesos. Philippine pesos. Tingnan natin So, this is the given. And then our conversion factor or our multiplier should be, ano nasa baba? Philippine peso? Nate? Saudi Arabian Royal po. Saudi Arabian Riyal, SAR. So, of course, taas si Philippine peso. So, since ang conversion factor natin sa table is 1 ang Philippine peso, no? 1 yun So, pag tinignan nyo yung column, ay yung row ni Philippine peso, 1.000 siya. Diba? So, 1 ibig sabihin ng tuloy. Saudi Arabian Riyal ay 0.0.064 550. So, anong gagawin dito? Multiply, divide. I-divide po. Okay, very good. So, 90 times, divide pala, 0.0 0.064 55. Kahit wala na yung 0. So, 1,394.268. So, that's your 1,300 394.
Point 268. The unit is Philippine peso. Cancel, cancel. Alright, so yun ang ating pera. So, ang halaga na binigay ng tito mo na galing Saudi Arabia na 90 SAR is malaki pala, no? 1,390. Ayan, so that's your conversion. So, alam niyo na ngayon kung ano yung halaga ng pera nila, no? Based on the exchange rate compared sa Philippine peso or compared sa other countries. So, reminder, when we talk about exchange rate, it should be at least two countries na nag-exchange rate. Pero, sa ating problem, pwede rin ako magbigay ng problem na kunwari, according to the Philippine peso value, anong mas malaki? Like, $20, $20 US dollars, 23 Canadian dollar, or 22 Australian dollar. Kunwari, itong tatlong pera, i-ascending order natin or i-descending order natin. Okay? So, pwedeng gagawin nyo, i-convert nyo lahat sa peso, and then kung sino yung mas malaki, kung descending order, siya yung mauuna. Or kung ascending order, mas maliit yung mauuna. No? Or pwedeng hindi sa peso. Kunwari, ito i-convert sa US dollar, ito i-convert sa US dollar. Ito, convert sa US dollar. So, parehas na sila ngayong nasa US dollar. Tapos, kung sino yung mas malaki, kung descending order, yun yung mauuna. Okay? Pwede gano'n. So, alam nyo na yung worth ng inyong currency, no? Based on the exchange rate. So, hindi kayo basta-basta maluloko kung, kunwari, meron kayong binigyan kayo ng pera. Diba? 100 US dollars. So, kunwari sabi ni Sir Zach, o yung 100 US dollar, sino ba? Ezekiel, palitan ko yung 100 US dollar mo ng 4,500. Papayag ka ba, Ezekiel? Kunwari, meron kang 100 US dollar bill. Andito si Franklin. Tama ba si Franklin? Benjamin Franklin. Payag ka, Ezekiel, papalitan ko yan ng 4,500 pesos. Payag na. Wait lang, sir. Sige, payag na. Payag? O walang Opo, tayuan. sir. Payag na. Magkano ba ang totoong worth ng 100 US dollar mo? When you convert. Eranyo, magkano yan? 5,823.60 po. As of October 30. Ayun, nag-google yata si Eranyo. Pero kung kunwari gamitin natin ang gamitin natin ng conversion dito. Anong gagawin mo sa conversion factor na 0.017213? I-divide mo ba yan kay 100 or ita-times mo? Joy. I-divide po. Divide. So, 100, i-divide ko ng 0.017213. So, kita na ako ng Ezekiel,
pumayag ka lang eh. Kumita ako ng 1,300 or 5 lang ang binayad ko sa iyo, di ba? So, dapat meron kayong updated na. Ayan, Google, search nyo lang sa Google, may conversion na agad siya. Bawal ang cellphone or walang cellphone. So, you have at least itong 2025 na conversion, malapit-lapit pa yan. No, malapit-lapit pa yan kasi hindi pa masyadong nagbabago. Pero again, yung conversion rate natin ay nagbabago yan every hour, minsan every minute, every day. Nagbabago-bago yung ating conversion, yung exchange rates. No? So yung conversion factor, nag-iiba-iba yan. Kaya nga daily ang report na, no? Diba? Kung nanonood kayo ng news, most news ay nagsasabi ganito na po ang halaga ng piso. Ang halaga ng piso ay ganito. Ang halaga ng dollar. Usually dollar ang base, no? Ang halaga ng dollar ay 58 pesos. Sa yen naman ganyan. So parang traffic update, yan, mga kasunod ng traffic update, no, climate or weather update, and then exchange rate or currency sa mga news. So pwede yan bumulusok pababa agad yung halaga ng dollar nyo. May tinatawag tayong inflation, no? Saan ba usually nangyayari ang inflation? Pag sinabing inflation, mamaga, na inflate, no? Lumulobo yung price, tumataas yung price. Minsan kasi hindi nakokontrol yung regulation ng pera. Kumari, isang problem diyan ay or isang cause niyan ay sobrang daming pera, no? Kumari lahat ng tao sa Manila, maraming pera. Yes, Ezekiel. Sobrang dami po ng pera kaya nawawalan po yun ng value. Yes, very good. Nawawalan siya ng value. May mga country ganun, no? Nagdadala sila ng bag na pera. Tapos ang nabibili lang nila isang kilong bigas, ganun, no? Or isang item lang. So ibig sabihin, ang taas ng inflation rate nila. So sa atin, posibleng mangyari yan, no? Nag-print ng maraming pera, tapos maraming lahat ng pera. Kasi kung maraming pera lahat, tapos yung supply natin hindi naman nadadagdagan, ubos lahat yung supply, di ba? Agree? Agree ba? Kunwari, lahat ng tao may pera. Hindi lahat nagpuntahan ng tindahan, binili na niya. Ubos lahat yun. So, ang gagawin, ang mangyayari, tataasan nila ngayon yung price para hindi yan maubos, mabilis maubos. Nagiging wala ng value yung pera in that case kasi yun nga, natataas ng presyo. Kunwari, yung isang exact naman to, no? Exact. Kunwari, isang kilong bigas, 100,000. Ayun sobrang taas na ng inflation nun. So parang dati 100,000 makakapag makapag ibang bansa ka na, no? Ngayon isang kilong bigas na lang. So that's how we exaggerate inflation rate. Okay? Kaya regulated dapat talaga yung pera. Okay, so these are example we have in our module na ginawa na rin natin kanina, no? So practice na lang ito. So when you do your final answer, when you do your solution, so you write the given, write the required, what is required, so equivalent value in peso. And solution, show your solution. So merong given dyan, yung exchange, yung conversion rate.
tapos yung answer. Tapos bukod sa solution, minsan kasi nakakalimutan yung ilagay yung unit or yung currency or yung currency code, no? Nakakalimutan, kaya gusto ko meron kayong final answer. Kaya nga sa science merong anong tawag doon? Answer, what is given, what is asked, what is the solution. No? Tapos may answer sa dulo. Dapat ganoon para sa answer nyo na ipapaliwanag nyo lahat. Hindi kapag solution lang binaks nyo yung answer, walang unit, madalas yan walang unit. So make sure meron kayong unit. Yan. Same lang din dito. No, ito from US dollars to Philippine peso. Ito from Philippine peso to US dollar. Etong number 3 question. Magkaibang currency. Kaya ang conversion factor ay ganito. No? So this is United Arab dirham. Dirham to, no? AE. So UAE dirham. And then ito naman yung question number 4, which is greater, 19 Canadian dollar or 19 Australian dollar? So ang sagot dito ay 19 Canadian dollar is greater than 19 Australian dollar. So pwede nyo, ang solution ditong ginawa, kinonvert pareho sa peso tapos kinompare, no? Pwede rin naman na i-convert lang into one currency. Kunwari, ang 19 Canadian dollar i-convert sa Australian dollar. Kung sinong mas malaki, yun yung mas malaki. Or i-convert si Australian dollar into Canadian dollar and then do the same. Pero kung kunwari, hindi naman kailangan ng solution, so titingin na lang kayo saan. Paano na isa-solve ng number 14? Kunwari, ano lang yan? Kunwari, contest, pabilisan. Wala namang kailangan solution. So, saan kaya titingin? Paano nyo isa-solve yung problem na yan? Ha? Joseph? Divide agad po dun sa may denominator po. Okay. Magtitingin na lang tayo saan? Sa Angela? Sa table po, sir. Sa table. Sino yung pinakamaliit, ha? Sino yung pinakamaliit? Kasi compared to peso, pinakamababa, yun yung mas valuable, mas mataas ang value. Okay? Pero it does not mean, guys, na kung mataas yung palitan, no? Ay mataas na yung way of living, no? Hindi laging gano'n, no? Kunwari itong Japanese yen at ating Philippine peso. Mataas pa yung yung Japanese yen, oh. Ibig sabihin sa isang piso merong 2.5 na Japanese yen. Ibig ba sabihin nun mas maganda ang way of living or mas mataas ang economic status ng Japan kaysa sa Philippines? I guess you would agree no? Or you would disagree kasi mas progresibo yung Japan kaysa sa Philippines. Okay? So it's not always the case. Okay, may iba't ibang basis ang economic status ng country, not just the currency. Pero if you take a look at that side, medyo relative, no? Kasi tingnan mo, itong dinar ay alam natin na mataas ang value niyan, mataas din ang economic status nila.
So, pwede rin gano'n. Sa Japan kasi meron silang tinatawag na may mga paper currency sila like yung 100 yen nila, 1,000 ganun. May lapad silang tinatawag. Yan. So, tingnan niyo yung Rupiah, Indonesia. So, sobrang taas ng conversion, no? Ibig sabihin sa isang piso natin, meron kapalit niyan 285. 285.94619 ang conversion. Okay, so hanggang ano ba tayo online? Wednesday. Wednesday ba online pa din tayo? Oh, okay. Hanggang Tuesday lang. Okay, so Wednesday tayo. So, Wednesday ko na ipapakita yung grades niya. Diyan lang naman yung grades niya eh. Hindi ko rin naman yan mai-encode sa SIS dahil sarado pa yung SIS. No? So, hindi ko siya mapapalitan. So, marami nag-a-ask about sa grades nila. So, ipapakita ko rin naman yan once available na tayo sa face-to-face. Hindi naman yan mawawala sa class record ko. At meron kayong compilation, di ba? You can actually compute your grades. Actually, yung iba mababa, nilagyan ko lang lahat ng isang section ng additional points. No? Pero sabi ko nga, meron akong maling computation kaya halos iba lahat. No? Magkakaiba lahat ng nasa class record ko, final class record, tsaka sa SIS. So, I'll show you the corrected grade on Wednesday. Question? None po. Wala si Pahares. Download na ako ng attendance ha. Stop na rin ako ng recording natin.